Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at kay na rin kay Remy Martin at kay Soto. Ito nga sa wakas na isa katuparan na ni Remy Martin ang kanyang matagal nang pinapangarap na irepresenta ang bansang Pilipinas sa international stage. Alam naman nating lahat na matagal na talaga na pangarap ni Remy Martin maglaro sa Gilas Pilipinas, kaso nga lang ang naging problema ay ineligible siya as local player sa Gilas, kaya naman hindi siya makapaglaro. At kung ating babalikan ay nabigyan naman siya ng pagkakataon na irepresenta ang Pilipinas noong 2025 na ginanap na SEA Games sa Thailand. Kaya nga lang ang naging problema, hinarang siya ng organizer ng Thailand at hindi nga siya napabilang sa lineup ni Coach Norman Black. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay mairepresenta na ni Remy Martin ang Pilipinas sa international stage dahil kasama siya sa Final 12 ng Strong Groups Athletic Philippines na lalaban sa William Jones Cup. At bukod nga kay Remy Martin, kasama din sa lineup ng SGA sila Dave Ildefonso, Tingting Manalili, Shaun Ildefonso, Boban Marjanovic, si Isaiah Finero, DJ Penner, Angelo Kwame, Matthew Wright, William Navarro, Allen Liwag at itong si Tanjuan Angie. Sila nga ang Final 12 na lalaban para sa bayan sa 45 season o 45th season ng William Jones Cup. At ito pa nga ang good news, si Remy Martin ay may record na sa FIBA o kinikilala na siya ng FIBA as player ng Pilipinas. Dito nga makikita natin sa database ng FIBA ang nakalagay dito, Remy Makaspak Martin, nationality USA, Philippines. Ang kanyang birthday ay June 16, 1998. So may record na siya at pwede na siyang maglaro sa Gilas Pilipinas as naturalized player. At sa tingin ko sana ay mabigyan siya ng pagkakataong maglaro sa Gilas Pilipinas dahil mas mukhang kailangan ng Gilas ang naturalized na point guard. Dahil kung ating babalikan nung third window, grabe yung mga point guard natin, nag-struggle na itawid yung bola dahil hindi nila kinaya yung matinding pressure ng kalaban. Sa tingin ko naman si Remy Martin ay napakagaling na point guard at hindi ito mapipressure magtawid ng bola at paniguradong gagawa ito ng maraming score. Samantalang sa ibang balita naman, update nga tayo dito kay Soto. May lumabas na namang balita na kaya daw hindi nakapaglaro itong si Kai Soto sa Gilas Pilipinas nung second at third window. May kinalaman na naman daw sa pananalapi o pera. Alam naman nating lahat na sinabi na ng kampo ni Kai Soto ang totoong dahilan kaya hindi siya nakapaglaro nung second at third window dahil mas priority ng kampo ni Kai na makapasok siya sa NBA at ang magiging tulay nga ay makapasok muna siya sa US NCAA at naghihintay sila ng clearance. Ngunit may lumabas na balita, partikular na kay Homer Saison, na may kinalaman daw na o may involved daw na pera ang hindi paglalaro ni Kai Soto sa Gilas at ating pakinggan ang kanyang sinabi. How much? Money. Diba, I understand schedule, but money has a way of clearing people's schedules. Diba ba? Okay. There you go. Now I know. Tinanong ko yung kampo ni Kaungis ko. Kaya nga ba? They didn't even answer. Tinanong ko si Coach Wilcom. Is this money? Kasi yung last window daw kasi, according to my sources, pera yun eh. At kung kayo naman ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Homer Saison? At may kinalaman nga ba ang pera sa hindi paglalaro ni Kai Soto sa Gilas? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like, paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.